Hi guys! I'm back with another video, and for today's vlog, this is called Free Books That I Got, or Free Books, or Books for Free. King of the road, trailer for sailoring. That trailer for sailoring ain't got no cigarettes, but trailer for. Hi everyone! Welcome to another video! Welcome back to my channel, and welcome sa mga bagong subscribers natin and mga bagong nanonood sa aking channel. So for today's video, I'm gonna share with you guys the books that I got for free from a lady who is very generous and very kind sa aming dalawa ni Joeen to give out yung mga furnitures niya for free. And also, nung nalaman niya yung mga kwento-kwento ko, like, alam niyo naman, konting daldal lang, binigyan niya ako ng madaming libro. Mga 11 na thick books, ganito. So, I'm gonna share with you guys ano yung mga libro na yon. And, ayun, isa-isahin na natin. Ayan. O, diba? And then, ito. So, all in all, 11 lahat yung books na yon. And then, let's start. And then, while doing that, habang pinapakita ko siya sa inyo, I will also wipe it na kasi nga, ano siya, yung parang mga nakastack siya. So, para matanggal din yung dirt and dust. So, punasan na natin. So, first one, kunin na natin kung ano yung pinakamalapit sa akin. Nakalagay dito, Vines. Kita nyo ba? Ayan, Vines. Tapos, Expository Dictionary of New Testament Words. Ayan siya. Tapos, ganito yung likod. So, hardbound siya. And, ang galing kasi, so, bagong lipat kami dito sa apartment. And then, my husband, si Joeen, nag-check siya sa marketplace ng mga furnitures. Tapos, thing pala dito sa US ang pagbibigay ng mga gamit for free. Kasi mahirap mag-dispose ng gamit dito. So, why not have someone take your things out para hindi ka na mamblema, tapos magagamit pa nila. So, parang ma-reuse nila and ma-rehome yung mga gamit. So, it's either bibenta nila ng sobrang murang halaga or, yun nga, ibibigay nila ng free. Si ML na lang ang i-name natin sa kanya. Super duper generous niya, super duper bait niya. Yan ang dumi nga. Super bait niya sa amin, guys. Like, binigyan niya kami ng, ang nakapost sa marketplace niya ay 4 mahogany desks. So, may credenza, may desk na malaki, mayroong double filing cabinet, at may hutch. Tapos may binigay pa siyang parang single filing na additional. So, all in all, 5 mahogany furnitures yung binigay niya sa amin. So, ay, oo nga, dictionary siya. Malalang dictionary. Grabe. Sa ano to mga scholars, Bible scholars. So, this is the first book. Next is another dictionary, Nelson's Illustrated Bible Dictionary. So, ano siya, iba-iba siya, hindi lang siya hindi lang words na nakukuha sa New Testament. So, all in all, sa buong whole Bible na dictionary siya. Punta kami dun sa bahay ni ML, and then, maganda yung bahay niya, nasa uphill. Parang lagi kang nagbabakasyon kapag dun ka nakatira kasi ang ganda talaga. Yung open plan dining and living niya, grabe, ang laki ng window. Tapos yung window, ang view, grabe. Titignan ko kung makakuha ako ng picture kasi pupunta kami doon mamaya. Titignan ko, mapapicturean ko, tapos may insert natin dito. Mapapakita ko sa inyo yung view doon sa window na sobrang amazing ng house. So guys, this is what I'm talking about. Look at that view. Like every day. So ayun. Tapos, so, kinukwento niya sa amin, bakit niya pinamimigay na yung mahogany. So, galing yon sa home office ng kanyang asawa na accountant. So, yung asawa niya, syempre, accountant, may office sa labas. Pero, dahil accountant, dinadala din yung work sa home. So, meron ding home office.
So, ayun guys, naputol tayo kanina kasi pumunta yung maintenance sa amin. So, anyway, so continuation to. So, nandito na tayo sa librong to. Yung Nelson's Illustrated Bible Dictionary. And nalinis ko na din siya na hindi ko lang nasama sa vlog. Tapos, nagandahan ako. Again, hardbound siya. May paper lang na cover. Tapos, sobrang ganda ng loob. Like, sobrang helpful niyang dictionary. If you really wanna dig deep, kunyari while you're having your devotion, tapos sa Bible, meron kang gustong malaman na ginamit na terminologies. For example, pwede mong hanapin dito, tapos may mas malalim pang explanation. Kasi ako pag ganun, pag meron akong gustong mas maintindihan pang ginamit na phrase or ginamit na terminology, sinesearch ko sa Google. So now, I have this na pwede ko lang hanapin. And even yung mga pangalan, yung mga characters doon, syempre hindi naman lahat ng characters sa Bible kilala, di ba? So, mahahanap ko din siya dito. Tapos, some of it, may pictures pa. So, maganda siyang klaseng dictionary. And the paper, glossy paper siya. Oh my gosh! So, yan. Nelson's Illustrated Bible Dictionary. I really like this one. Yan. Tapos, let's move on to the third book. Exposition of the Gospel of John, 3 volumes complete and unabridged in 1. Again, hardcover siya. Exposition of the Gospel of John. So, ang sabi sa akin ni Miss ML or ni ML, yung Book of John, di ba, sobrang dami dong insights. Dito, explained siya in details. So, ayan. Punasan natin. And then, ang loob niya ay, per chapter ng Book of John, ina-explain siya. Ina-explain lahat. Ganda. Oh, speechless na naman ako. Na-excite akong madagdag to sa devotion ko. And the libro. Smells so luma. Alam niyo yung amoy ng paper na sobrang luma na. Tingnan nga natin kung anong year to. So, ang author nito ay si Arthur W. Pink. Let's see. So, this book was published. Okay. So, this book that I specifically have, it is the 13th printing na in 1978. 1978. Gosh. This book is 46 years old na. 46-year-old book. My goodness. Oh my gosh. I'm gonna keep this and make sure na I'll be reading it and using it. Kasi yung mga gantong klase ng libro, hindi siya pwedeng hindi mo nakukuhaan ng wisdom. This one. Unahin ko yung mga hardbound. So, the works of Josephus, complete and unabridged, new updated version. Josephus, check natin sa ayan o. So, sabi dito sa Bible, is Josephus mentioned in the Bible? Josephus' writings provide the first known source for many stories considered as biblical history despite not being found in the Bible or related material. So, wala siya dito. Wala si Josephus sa Bible, pero important si Josephus kasi part siya ng ancient world, primary source of reconstructing history in the late Second Temple period and in the time of Jesus in the 1st century. So, my gosh, again, mga lumang libro for the wisdom and the insights para hindi puro TikTok. You need to read more books. This is the updated version and it was translated by William Whiston. So, this is the 9th printing. This book is the 9th printing, April 1994. 1994, 2024, so 30 years. 30 years na siya. Grabe yung mga libro. Hi! Our 5th book, the Zondervan Pictorial Bible Dictionary. Again, this is our third dictionary. Oh,
So, same siya sa Nelson's Illustrated Bible Dictionary. Mga terms din sa Bible and mga characters sa Bible na if hindi mo alam kung sino, you can search here. Like, for example, may binanggit sa Bible na Beersheba. Diba? So, I-explain sa dito kung sino si Beersheba. Ayan. Ganyan itsura niya. So, very helpful. Bibles here. Yung dalawa, hardbound, and then yung dalawa is paperbound. So, hindi masyadong malikabok. Kahit white siya. Nag-iisa lang yan sa buong mundo. The most read book in the whole wide world. And the most or the best-selling book is the Bible. So, this is the book. Let's see kung tama yung sinasabi ko. What is the book? The book is the Bible, the world's all-time bestseller. Grabe. Ang ganda. Ang ganda. Kasi nga, kahapon, kausap ko yung mami ko. Tapos na-explain ko sa kanya kung ano ang itsura ng Bible dito at Bible sa Philippines. Yung Bible sa Philippines, ganito ang itsura niya. As you can notice, 4 columns siya. So, sa isang page, 2 columns, di ba? 1, 2, tapos yan, 3, 4. Ganyan ang itsura niya. Dito, ang Bible is ganito. Parang libro. As in. Hindi siya napuputol. Tuloy-tuloy siya. Per chapter. Ganyan. And ito, very malaki siya. Hindi siya kasing liit nung personal Bible ko. Pero compact pa din siya. Wakas. Ang saya! Okay, so Bible number 1 is the book. Meron book. So this is our 6th book. Ito. Nave's Topical Bible. Naman, Nave's Topical Bible, a digest of the Holy Scriptures, more than 20,000. Printed 1974. Ang tatanda, no? Ah, hindi. Okay, so ang itsura nito, ganito siya. For example, prayer. So, your word or your particular word na gusto mong malaman is about prayer. So, indicated dito sa mga pages na to, what verses sa Bible talks about prayer. Nakuha nyo? For example, God. So, lahat ng verses sa Bible, book, chapter, and verse na talks about God. Sobrang ganda din. Like, for example, okay, ngayong araw na to, okay, word content. Tingnan natin. So, hanapin natin kung may content. Ayan, contentment. So, ano ang sinasabi ng Bible about contentment? 16, the lines are fallen unto me in pleasant places. Yeah, I have a godly heritage. Psalm 37, rest in the... Oh my God. Ang ganda din. So, yun. So, yun yung Nave's Topical Bible. I'm so excited na tawagan si Mami at i-explain sa kanya ano tong mga libro na binigay sa akin. And I'm sure she will ask for it. And bibigay ko naman sa kanya, hindi ko naman kayang basahin lahat to ng sa akin lang. Again, itong mga Bibles na to na naglalaman ng mga wisdom, mas magandang na isasapamuhay siya. So, paano? Nababasa siya nang hindi lang ako. Diba? So, yan. Ang ganda. So, meron ko mga favorites. Okay. Move on na. Dahil nasa Bible na tayo, punta na tayo sa mga softbound. Tapos na yung hardbound ko. Sanay ako sa gantong Bible kasi bata pa lang kami. Ang bahay namin, meron talagang mga ganito. And all of us, both my parents, dati
both my parents and kaming 4 na magkakapatid, meron kaming kanya-kanyang Bible. And nasanay kami doon sa kapag wala ka pang Bible, for sure, meron kang birthday na magre-regalo sa'yo ng Bible. Pero syempre, dumating din yung season na parang dahil sobrang naka-caught up ka sa way ng life, di ba? Sa career, sa friends, sa relationships, sa family. Minsan yung Bible, hindi mo na siya na-open. Pero as I grew older, or as I grow old, yung tumatanda ako, nalalaman ko at nare-realize ko ang importance ng word. Kasi dun ko kinukuha ngayon yung mga nagpapabigay sa akin ng peace, yung mga nagbibigay sa akin ng assurance, ng guidance, pag meron akong tanong, pag meron akong hindi maintindihan, pag parang gulo-gulo na ng emosyon ko, hindi ko na mapagkakatiwalaan yung emosyon ko, pupunta lang ako sa Bible. So, yun. So, ng sinabi ko kanina, yung Bibles dito, hindi siya kolong. Like, buo siyang ganyan. Para kang nagbabasa lang ng book. Again, ganito ang gusto ng mami. So, for sure kay mami to. The second one is Life Application Study Bible, New Living Translation. NLT. Ito kasi ay contemporary. Wow! Give thanks to the Lord for He is good. Wow! Uy, ang ganda. Alam nyo, ang gagawin ko dito since nagbibitak-bitak na yung cover. Lalagyan natin to ng scotch tape. Uy, bago siya. Hindi siya nagamit. Walang sulat to. Presented to. Tapos, marriage, kanino ka nagpakasal, birth, mga anak mo, baptism, deaths, family tree. May family tree pa. Ang ganda. Special memories. Life application, New Living Translation. Meron ng mga additional verses na connected sa stories na yan. Oh my. Alam niyo, walang magkakaparehas sa mga binigay niya sa akin. Super magkakaiba sila talaga. As in, to the highest leveling. Ito, matindihang devotion din to. Like, for example, ang devotion ko kanina ay sa Psalms 90. Devotion ko kanina, Psalms 90, verse 1 to 2. Mga, itignan ko kung tama ba yung naalala ko. Yan. Psalms 91 to 2. Lord, through all the generations you have been our home. Before the mountains were created, before you made the earth and the world, you are God without beginning or end. And then 11 to 17. This is mine. I know na. If this is mom's, I'm gonna give this to my mama. This is for sure my Bible. And I'm gonna use this agad-agad bukas. National bestseller, Spurgeon's most popular work, Morning and Evening, Charles Spurgeon, Revised Modern English Version. Ayan. Devotion siya, per day na devotion, like 2001. At least pumatong naman sa 2000. Sinasabi ko, natching na ako. And, lastly, so, di ba sabi ko sa inyo, 11 books lahat to for free. So, this is Andrew Murray's book, Secrets of Authority. Ito nung yung nag-iisang libro na libro talaga. So, punasan lang natin siya ng malala. Hindi to dictionary, hindi din to Bible, hindi din to explanation. Libro siya. Walk in your spiritual authority. Whether you're a new Christian or a long-time saint, the same power that raised Christ from the dead is at work in you. Through that power, you can live with holy confidence that God wants to bless you and use you to bless others in a powerful way.
Sobrang bago. Ganda din nito. Grabe. Ay, grabe na excite ako sa mga libro na to. So, ayun. Natapos ang 11 books na nakuha ko for free from ML. Thank you so much, ML. Alam kong hindi mo naman makikita tong vlog na to. But still, I'm gonna thank you kasi sobrang alam kong dami akong makukuhang insights and wisdom sa mga librong to. And I will make sure na these books will be transferred para meron pa ding ibang mga tao na makakakuha ng learnings from this book. So, yun lang. Maraming salamat sa inyong lahat na nanood at tinapos tong vlog na to. I hope that you like, share, and subscribe to my channel and click the notification bell below. And if you can comment ano yung mga gusto nyong i-share at pag-usapan, please do. So, thank you so much. Bye-bye!